Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng mga matagumpay na negosyante? Nabalitaan nyo na ba at narinig nyo na itong tinatawag na SWOT? Oo, SWOT analysis. Hi there, this is Shinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Sa pagkakataon na ito, pag-uusapan po natin ano bang ibig sabihin ng SWOT analysis. Ito po ay isang pamamaraan upang masuri po ang 4 na bagay bago tayo magnegosyo. S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, and T stands for threats. Ika nga, makakasira ng inyong negosyo. So, unahin na muna natin yung strength and weakness. Ang strength, ang ibig sabihin, saan ka ba magaling, di ba? Ano ang iyong kalakasan? Doon kayo mag-focus. Bakit po? Kasi kung nag-focus po tayo sa mga bagay na hindi natin alam, mahihirapan po tayo. Pangalawa, iwasan po natin ang ating mga weakness. Alamin natin kung ano limitasyon po natin. Kung ang limitasyon mo, katulad ko, ay good looks. Oo, huwag ka na mag-artista. Di ba? Kung ang ang strength mo naman ay magaling ka, like for example, pakikipagkapwa-tao, doon ka nga mag-capitalize. Next also, check natin ang opportunities. Ano yung opportunities? Ito na may pagkakataon na pwedeng makabuti sa iyong negosyo. Halimbawa, like for example, ang pwesto mo ay nasa tapat ng simbahan, ospital, at ng eskwelahan. Magandang opportunity yun in terms of finding the right target market, kung ano ibebenta mo sa mga estudyante, ano ibebenta mo sa mga nagcha-church, ano ibebenta mo sa mga madalas nag-o-ospital. So, yan pong oportunidad. And then, syempre, threats. Alam niyo naman ang mga bagay na magdudulot po sa inyo ng problema. Halimbawa, nagnegosyo kayo, malapit lang kayo sa school. Ito po anong threat? Ang threat po niyan ay bakasyon. Pag bakasyon, wala pong estudyante. So, hihina ang iyong negosyo. Kaya nag-iisip ka dapat, tuwing lean season, ano ang pwede kong ibenta para tuloy-tuloy pa rin ang aking kita. Bakit kaya mahalaga ang tinatawag nating strength, weakness, opportunity, and threats analysis? Una, magkakaroon ka ng direksyon kung saan mo dapat dalhin ang iyong negosyo. Ano dapat mong umpisahan? Number 2, malalaman mo ang risk. Nakakatulong to sa mga posibleng panganib na pwedeng mong maagapan bago pa mangyari. At pangatlo, strategy. Siyempre naman, nagiging gabay ito sa paggawa ng epektibong pamamaraan para palakisin ang ating negosyo. Ulitin nga natin, ano po yung SWOT? Ano po ang iyong kalakasan? Ano ang iyong kahinaan? Ano yung oportunidad? Ano po ang pwedeng sumira at ang mga panganib na pwede mong maagapan? Sana nakatulong po tong episode na ito sa mga taong nagnanais magnegosyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Clean up operation. Kasado na kasunod ng oil spill mula sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Ang langis kasi may posibilidad na umabot hanggang Metro Manila kung hindi maaagapan. Low pressure area binabantayan ang pag-asa sa bandang Mindanao. Habang sa Metro Manila, pabugso-bugsong ulan na dulot pa rin ng habagat. Nagpapahirap sa paglilinis sa mga binahang lugar. Pangulong Bongbong Marcos tuloy sa pag-iikot sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Karina at habagat. PBBM gusto na ring silipin kung ano nangyari sa 255 billion pesos na pondo sa mga flood control projects. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Mundoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Seguridad sa France, todo higpit para sa inaabangan ng pagbubukas ng Paris Olympics. Pero isang atleta ng Pilipinas na ospital dahil sa severe allergy. Kumusta na kaya siya? At ilan pang mga celebrity nagbahagi ng kani-kanilang kwento matapos bahain. Will to Win, nakipagsanib puwersa sa Alagang Kapatid Foundation para tulungan ang mga nasalanta. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. May nakita ng oil slick mula sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Kaya ikinakasa na ang clean-up operation doon. Para sa detalye, makakausap natin si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ba ang panahon ngayon dyan at ongoing pa rin ba ang pagsisipsip sa langis? Cheryl, sa ngayon nga ay bahagyan ng sumilip yung araw at gumaganda na yung panahon. Pero kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Partikular naman dito yan sa Limay, Bataan. At nandito nga tayo ngayon sa Port of Limay at simula kanina ay pumuposisyon na yung ilang miyembro ng Philippine Coast Guard para nga doon sa gagawin nilang siphoning o pagsipsip doon sa mga tumatagas na langis doon sa tumuob na MT Terra Nova. Pero paglilinaw, Cheryl, ng Philippine Coast Guard ay wala pa na naitatala na oil spill mula doon sa 1.4 million liters na dala nga na industrial fuel nitong MT Terra Nova. At sa ngayon ay patuloy nilang minomonitor yung lugar at nakita nila na working fuel o yung fuel nga lang mula sa engine yung nagkakaroon ng oil slick doon sa karagatan ng Limay, Bataan. Pero sa ngayon, kanina lang nakausap natin yung Vice Mayor nitong lokal na pamahalaan at kanila umanong tinitignan yung tatlong pamamaraan para nga agad-agad na ma-retrieve o ma-salvage yung oil tanker. Una, Cheryl, ay yung pagkuha nga, yung pag-siphon doon sa mga entry point ng oil tanker. So mismong doon sa lugar ay hihigupin na yung laman na industrial oil. Pangalawa naman ay kung pwedeng hatakin yung oil tanker malapit dito sa may port at pangatlo ay palulutangin ito. So yung tatlong options na yon yung tinitingnan nila sa ngayon at aminado naman yung lokal na pamahalaan na hindi ito pangmabilisan lamang, tatagal ito ng mga ilang araw. At dahil dyan, Cheryl, apektado rin yung mga kababayan nating Bataeño dito sa Limay. At napag-alaman natin, base sa kanilang datos, na 70% ng population dito sa Limay or around 3,000 plus yung umaasa nga dito sa pamamalakaya o pagkuha o pangingisda dahil ito raw yung kanilang pangunahing kabuhayan. Pero sa ngayon ay ban muna yung pangingisda. Unang-una dahil nga doon sa salvaging operation na ginagawa at pangalawa sumasabay pa yung masamang lagay ng panahon. Nakausap natin yung ilang mangingisda dito at sabi nila kung walang palaot ay walang pera. Wala ring pambili ng mga pangunahin nilang pagkain. So ayan, yung kanilang tinitignan at hinihiling ngayon sa lokal na pamahalaan. Cheryl, mabalik tayo dito sa Port of Limay. Simula kanina ay pinuposisyon na nga yung ilang mga gamit gaya na lamang nung skimmer o yung panghigop doon sa langis na tumatagas doon na sa palibot nga ng MT Terra Nova. At paulit-ulit tinatanong natin yung PCG kung may oil spill na ba at kanila namang sinasabi positibo sila at umaasa sila na wala pa nga sana dahil yung nakikita daw ngayon ay controllable pa at kaya pa nga nilang higupin yung mula doon sa engine. Cheryl. At doon sa nangyaring paglubog nitong MT Terra Nova ay nagkaroon, 'di ba, ng isang casualty? Tama, Cheryl, yung second officer o yung segundo nung sakay nung MT Terra Nova yung namatay at may kasama pa siya na 16 na tripulanteng Pinoy. Lahat ng yon ay ligtas na at nakuha natin na information mula sa PCG ay kasama na nila yung kanilang pamilya at ibinyahin na sila pa Maynila at sa iba pang mga lugar. At sinabi nga rin ng PCG na all good naman at lahat ng medical expenses ay kanila ring sasagutin, Cheryl. At doon sa sinasabi mo nga 50% ng populasyon dyan ay pangingisda, bandang pangingisda, anong tulong ang ibibigay ng local government para matulungan itong mga apektadong pamilya? Cheryl, kanina nakausap natin mismo yung dito sa local government, yung vice mayor mismo nitong lugar at inaayos na rin nila yung mga pwede sanang grocery pack muna na ipamahagi nga dito sa mga apektadong residente. And to make it clear, Cheryl, 70% ng kanilang residente yung umaasa sa pangingisda. May mananagot ba dito sa nangyaring paglubog ng MT Terra Nova?
Cheryl, pareho na tinanong natin yan sa lokal na pamahalaan at sa PCG. Ang kanila umanong prioridad muna sa ngayon ay kung paano nga ba masalvage o ma-retrieve yung oil tanker. Pero rest assured daw ay titignan nila lahat ng legalities, technicalities at maging yung mga dokumento kung legal ba yung pagpalaot nitong barko na ito. At sa oras daw na magkaroon ng oil spill ay tiyak ay meron nga mananagot dito sa insidente na ito. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Sa puntong ito, makakausap po natin si Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Arvin Katipon. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Cheryl. Nagkaroon na ho ba ng initial assessment ang mga taga-DNR dito sa lumubog na barko sa Limay, Bataan? Yes, ma'am. Actually, yesterday po we had a meeting with the DNR Secretary mismo, together with our Provincial Governor, Gov. Joel Garcia, and local officials po ng municipality ng Limay, Bataan. Kasama na rin po ang Philippine Coast Guard. So, doon po nagkaroon ng briefing regarding sa current situation ng incident sa incident site natin. And nagkaroon na rin po ng mga initial assessment. The DNR, our DNR Secretary, also inform us about all the assistance that they can provide. They even tap yung MV Prevesterio po, yung kanilang NAMRIA vessel to help with to help with identifying the location, the exact location, and the orientation po ng vessel na nag-submerge para po makatulong sa gagawing operation mismo. Paano ho tinitiyak ng mga otoridad na makontain nga agad yung pagtagas po ng 1.4 milyon na litro ng langis? Ayun po. Sa initial assessment naman po ng Coast Guard, hindi yung po nakikita natin ng mga oil sheen and oil slick ay hindi pa po mismo galing doon sa tangke na naglalaman ng 1.4 million na liters ng industrial oil. As mentioned during the briefing, ito po ay most likely galing po sa mga engine oils pa lamang po. And regarding po sa pagkukontain ito, nakamark na po or identified na po yung exact location ng vessel natin. And simula po nung na-identify po yun, meron na pong nakabantay ng mga vessels din po ang Philippine Coast Guard. At even naman po din po ang bantay dagat ng Bataan ay nakatutok naman po sa mga shoreline just to check kung meron na pong mga oil slick na or spill na pumupunta po sa shoreline ng aming probinsya. There are also prepositioned na po yung mga material pollution control equipment ng Coast Guard po doon sa bayan po ng Limay. And lahat po ng resources that we requested from the local government unit and from the provincial government ay naka-preposition na rin po sa area. So right now po, lahat po nakatutok po doon sa mismong site. And if in case po na the weather will be favorable for the operations, they will proceed na po immediately. Anytime po pwede mag-deploy ka agad. Ikinasa na rin ho ba ang investigasyon dito sa nangyari at kung may posibleng managot po? Katulad po ng nabanggit kanina, ang main priority po muna namin ay matulungan po yung ating mga kababayan na affected. Pero definitely we are looking into all the documents, the legality of the documents na hawak po ng owner po ng barko at ng shipping company. Pero with the initial report po na na-receive namin, meron naman pong kaukulang permit ng pag-travel yung barko dahil during that time wala naman pong signal warning. And ito po yung mismo binanggit ng spokesperson po ng Philippine Coast Guard. But then again, we are also on the side of the provincial government and the local government. We will closely coordinate and we will closely check and monitor on all the documents po, hindi lang documents pero the legalities ng lahat po na naging pag-travel at pagpalaot po nitong vessel nito. Kanina po ay sinabi ng aming correspondent na 70% ng populasyon po dyan sa Limay, Bataan ay pangingisda ang kanilang kabuhayan. Ilang families po itong around 70% and ano na po yung paunang tulong na naibigay po sa kanila? Ma'am, right now po sa mga fisher folks pa lang po, we're looking at around 3,000 to 4,000 na mga fisher folks na possible na ma-apektuhan yung livelihood. And then sa
sa mga assistance naman po na nag-provide or naka-ready na mai-provide, the local government mismo po ng Limay Bataan sa pangunguna po ni Mayor Nelson David and Vice David ay may mga naka-ready na po mga naka-stockpiles na naka-stockpile po ng mga food packs and non-food items that is now already being distributed po as we speak. And sa provincial government naman po, actually before po tayo mag-start ng interview, katatapos naman din po ng meeting natin sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, and we already made coordination with DSWD Region 3, DOLE, and other partner agencies po na pwede makapagbigay ng assistance para po dun sa mga identified natin na numbers. We have already provided them the numbers or the figures po, and nire-reconcile lang po nila ito para po direkta po natin ma-receive yung or ma-process na po kagad yung mga assistance na manggagaling from national government at may diretso naman po natin doon sa mga kababayan natin na affected po sa Limay. Katulad po ng nabanggit nyo, so far, yung mga nakikita nating oil slick ay galing nga, sabi nyo, doon sa engine oil. At wala pang nakikitang pagtagas doon sa dala-dala nilang 1.4 na milyong litro. Ang pangamba po kasi ng marami ay kung sakali man ay baka umabot daw ito ng Metro Manila. Ano yung assurance na talagang kakayanin po ng ating pamahalaan na talagang makontain at masigurong hindi na umabot sa pagtagas doon noong 1.4 na milyong litro ng langis? Sir Arvin? Apo, yes ma'am. Hello? Okay. Yung pong huli kong tanong, yung kasiguruhan na hindi po umabot itong langis dito po sa Metro Manila. Kaya po ba ng pamahalaan or kailangan po nating kumuha ng ilang eksperto outside the country para masiguro na safe yung 1.4 na litro ng langis na lumubog? Sa ngayon, ma'am, sa last na meeting po namin, based po sa last na meeting natin with DENR and other national government agencies, nakatap naman na po and may mga enough resources pa po tayo to contain it. Pero we are already considering and listing down the possibility of employing po yung health or assistance ng iba pa pong sectors or technical experts. But right now, what we can assure you is that yung iba pong mga nearby provinces or nearby locations na kung saan pwede po mag-spread out yung spill have already been alerted and have already been was already able to deploy po yung kanilang mga oil spill boom, and constantly nagmo-monitor din po sila sa kanilang mga respective na AORs. All of this ay direkta po natin na i-report sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Region 3 para po masigurado na contain po at talagang namomonitor po kung may paggalaw na po yung oil stick na nakikita natin. Makikibalita na rin po kami sa sitwasyon ngayon dyan sa Bataan na nasa ilalim din ng state of calamity dahil sa epekto ng Bagyong Karina. May mga baha pa rin po bang lugar dyan? Kumusta po ang assessment nyo sa naging pinsala ng bagyo at habagat dyan po sa Bataan? Yes, Ms. Cheryl, right now po, or starting July 24 po, nag-declare po ng state of calamity ang buong probinsya ng Bataan. So, 12 LGUs po ang naapektuhan nitong strengthening or intensified na pag-ulan dahil po buhat po ng habagat at dulot na rin po ng paghata po or pagpapalakas po ni Karina. And initially po, we have reported 15 million agricultural and livestock damages, pero as we speak po, right now ma'am, from July 24, nagtaas na po kaagad, tumaas po yung ating total cost damage into already 72 million pesos na po. Sa agricultural pa lang po ito at saka fisheries and livestock damages po. Sa affected families po, ang cumulative families po natin na naapektuhan is around 1,905 families. And we're talking about po na nasa evacuation center po ito pero yung total po na naapektuhang pamilya is nasa 206,000 po na pamilya all over Bataan po. Sa pagbaha naman po, right now po, Ms. Cheryl, wala na pong reported na pagbaha dito sa probinsya ng Bataan. Nag-subside naman na po.
Pero meron pa rin po tayo, as I mentioned, meron pa rin po tayong mga kababayan na nasa mga evacuation center. Yung iba po, meron po sila, nandun po sila sa mga identify natin na safe locations, pero hindi po official na evacuation center. Sinisigurado naman po ng probinsya natin na nabigyan po sila ng kaukulang assistance po and tulong po. Marami pong salamat, Bataan PDRRMO Head Arvin Katipon. Magpapatuloy ang pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Kasabay niyan, pinare-review ni PBBM ang flood control projects ng gobyerno. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suriing muli ang mga disenyo ng flood control project sa Metro Manila. Sa gitna ng malawakang pagbahang naranasan sa iba't ibang lungsod, kasabay ng pagtama ng Bagyong Karina at Habagat. Kabilang sa mga pinakaapektado ang Kamanava area na inikot ni PBBM. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pinamamadali rin ng Pangulo ang pagsasaayos sa nasirang Tangos-Tanza Navigational Gate sa Navotas. Isa kasi ito sa mga dahilan kung bakit nalubog sa baha ang 80% ng mga lugar sa Navotas at Karatig Lungsod. Bukod dito, isa pa raw sa naging problema ang kabi-kabilang basurang nakabara sa mga pumping station. Nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag na kayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Dahil Navotas yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. Matapos ang pag-iikot sa lugar, nangako si PBBM na bubuo na ng plano para sa mga ito. Kabilang dyan ang pagbibigay ng food packs at assistance sa mga lokal na pamahalaan. Iuutos na rin daw ng Pangulo sa Department of Budget and Management ang agarang paglalabas ng pondo. Ngayong araw, ang lalawigan ng Quezon naman ang nakatakdang ikutin ni PBBM. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Matapos naman ang baha, kabi-kabila ang sunog. Sa Marulas, Valenzuela, 5 pamilya ang nawala ng bahay sa apoy na tumupok sa isang abandonadong apartment sa Marulas, Valenzuela. Buti wala namang nasaktan. Nasunog naman ang isang residential area sa Tumana, Marikina kaninang madaling araw. Mabilis na nakalika sa mga residente maliban sa isang lolo na bumalik pa para kunin ang naiwan niyang papeles. Sinubukan siyang iligtas ng mga kaanak pero bigo silang makuha ang matanda. Pasado 9:00 na kaninang umaga nang may makita ang sunog na bangkay. Pero isa sa ilalim muna sa forensic exam ang labi para makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Susunod, pasukan sa Marikina na may meligro dahil ang ilang lugar dyan lubog pa rin sa baha at putik. Asia's songbird Regine Velasquez may bagong kanta. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
10 barangay pa raw sa Valenzuela ang lubog sa baha. Kaya ang lokal na pamahalaan hihilingin daw na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase sa lungsod. Para sa update magbabalita si Ria Fernandez mula sa Valenzuela. Ria, nasaan ka ba eksakto sa Valenzuela ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, kasalukuyan Wawang Pulo National High School tayo dito sa Barangay Wawang Pulo ng Valenzuela City. Kasama natin si Mayor Wes Gatchaliano. Itong paaralang ito, isa ito sa mga nagsisilbing evacuation center ng mga taga Valenzuela na binaha. Ito ang dahilan kung bakit si Mayor Gatchalian kagabi ay inirekomenda na niya at inanunsyo na rin niya actually ang pag-urong ng araw ng pasukan ng mga klase sa lahat ng pampublikong elementary at high school dito sa Valenzuela. Kasi sa 82 na evacuation centers nila, kalahati doon o mga nasa 40, mga pampublikong paaralan. Kaya yun ang nakitang paraan ni Mayor Gatchalian para magbigay daan, hindi lamang doon sa mga nananatili pa sa mga evacuation center, kundi doon sa clearing operations. Kasi gaya nga ng sinabi natin, Cheryl, no? 10 o higit pa na mga barangay dito sa Valenzuela ang lubog sa baha. So, kung i-request na maurong yung pagbubukas ng klase, gaano katagal ang hihilingin ng LGU? Cheryl, mula yung originally July 29 ang opening of classes sa mga pampublikong paaralan, August 5 yung announcement ni Mayor Wes Gatchalian. Actually, inanunsyo na niya, no, effective dito sa Valenzuela, August 5 na daw ang simula ng klase in all public elementary and high school. Kakailanganin daw kasi na yung panahon na yun mula ngayong araw, moving forward up to August 4 para malinis yung kapaligiran. Kasi kapag humupa na raw itong baha sa higit 10 barangay nila, yung clearing operations naman yung kanilang haharapin. Ria, gaano pa kataas yung level ng tubig baha diyan sa mga sinasabi mo pang lugar na hanggang ngayon ay lubog pa rin, at bakit ganun katagal mag-subside? Okay. Dito sa Barangay Wawang Pulo, kung saan nandito tayo sa mga sandaling ito, nakikita ko ngayon yung mga evacuees na tumanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela ay sinusuong ang hanggang tuhod na baha. May hagdanan papunta kasi dito sa parang gymnasium ng paaralan. Pero pag binaba nila ito, hanggang tuhod yung lalim ng baha. Kanina, yung mga nilibot natin, katulad ng Barangay Palasan at saka doon sa isa pang barangay, no, nagkaroon din naman ng kaunting paghupa na ng baha. Mineasure yun o sinukat yun ni Mayor Gatchalian mula daw sa kahapon o noong mga nakaraang araw na kasagsagan ng Bagyong Karina, mga nasa hanggang bewang daw yung taas, no? 2 to 3 feet yung taas ng baha. Pero kanina nung sinukat niya, mga nasa 2 to 3 centimeters na lamang. Cheryl? Ano daw ang dahilan bakit nananatiling marami pang baha dyan sa Valenzuela? Dinescribe ni Mayor Gatchalian na perfect storm yung nangyari sa kanila dito sa Valenzuela, no? Una sa lahat, napakababang lugar daw ng Valenzuela, catch basin siya. Katabi niya maraming mga ilog. Isa na rin yung na-report natin, yung Maykawayan River, no? Yun yung boundary nila ng Valenzuela at ng Maykawayan. Kapag namagayon, ay talagang aapaw sa mga mas mabababa pang lugar ng Maykawayan, Bulacan, kagaya ng Valenzuela. Sumabay pa kasi nung mga nagdaang araw yung pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Tapos nag-high tide pa daw. At isa pa, Cheryl, kanina sa paglilibot nga, no, sa isang barangay dito sa Valenzuela, nung sinilip niya yung pumping station, okay, gumagana. Pero ikinagulat niya na sa isang bahagi ng Polo River, yun yung tawag doon sa ilog na kung nasaan yung isa sa mga pumping station ng Valenzuela, may nakita siyang mga sira-sirang tiles at saka mga construction materials. So, ang tingin niya talagang nagda-dump, naging illegal dump yung ilang mga residente doon ng construction materials, no? Pinaiimbestigahan na niya yon para malaman kung ano ba talagang punot dulo ng mga nakatambak na sira-sirang tiles at construction materials sa tabi ng ilog. At sabi nga niya, isa rin yon sa mga sanghi kung bakit barado ang lahat ng drainage sa daan ng tubig. Yung mga basura pong itinatapon ng ating mga kababayan. Cheryl?
Ria, in total, gaano karami pang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers? Kumusta ang kanilang sitwasyon at yung pagbibigay tulong ng LGU? Kanina humingi tayo ng update mula sa LGU, pero hindi pa sila makapagbigay ng eksaktong numero dahil ongoing daw yung kanilang assessment. Basta daw mga nasa 82 ang evacuation centers nila na okupado ng mga binaha dahil sa bagyong Karina at kalahati doon ay mga pampublikong paaralan. Cheryl? Maraming salamat at mag-ingat kayo, John Ria Fernandez. Umpisa na ng pasukan ng mga bata sa Lunes, pero ang ilang eskwelahan sa Marikina mukhang hindi pa makakasabay matapos bahain. Para sa update, magbabalita live mula sa Nangka High School, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, simula kaninang umaga, tuloy-tuloy na yung paglilinis ng mga school staff at ilang volunteers dito sa Nangka High School. Pero so far, makikita naman natin sa aking likuran, puro putik pa rin yung mga classrooms at yung mga nasirang mga upuan dito sa basement. Ito kasi yung nasa pinaka-mababang parte ng eskwelahan dito kasi naman itong eskwelahan na to is mahigit 100 metro lang yung layo mula dun sa Marikina River. Sharon? Pwede mo ba kaming ilibot para makita anong sitwasyon ngayon, itsura ng mga classroom dyan ngayon? Okay. So, Cheryl, gaya ng sinabi ko kanina, ito yung pinakamababang parte ng eskwelahan. No? So, makikita natin yung daanan, puro putik. Ito, naipon na nga dito actually yung mga basura. Yung putik na ito, mahigit 4 to 5 inches na yung kapal. Ayan, yung mga putik na yan, 4 to 5 inches na yung kapal ng mga putik na yan. No? Ito yung mga galing pa dito at mga natira pa. So, ito, makikita natin, puro basura rin. Banda doon sa may likuran. Now, pag pumasok naman tayo dito sa mga classroom, ito, makikita natin yung mga classroom, lubog yung mga kagamitan, gaya nitong mga upuan, yung mga TV. Ito, may TV dito, na lubog, hindi na nila nasalbayan. At yung itong mga gamit na ito. No? So, Cheryl, kung makikita natin, may linya dito sa taas. Yan, ganyan kataas, umabot yung tubig baha dito sa basement part nung Nangka High School. No? So, kagabi daw, as of 11 p.m., saka lang daw sila nagkaroon ng kuryente. Kaya hanggang ngayon, ito yung sitwasyon naman sa may corridors ng eskwelahan. Ayan, makita natin, tabi-tabi. Yung mga nasirang upuan, lamesa, yung mga nabaha. May mga bagay din daw silang inaabot sa second floor. No? Andun yung mga modules na sanang ipapamigay nila ngayong araw dahil nga actually, last day na dapat ng brigada eskwela nila ngayon dito. Pero dahil nga, nasalanta sila ng bagyo, yung mga module na basa, at ang target nila is before August 5 ay nakabalik na sa eskwelahan yung mga estudyante dito. Cheryl? So kakayanin nga ba hanggang before August 5 ay malinis na yan? Ano ba ang plano ni Mayor na, kasi kagaya ang Valenzuela, in-announce na August 5 na magsisimula ang klase. Dito ba sa Marikina, mga ilang eskwelahan lang ang magiging late yung pagsisimula ng klase or i-announce na yan sa buong Marikina? So Cheryl, kanina nakausap natin yung principal ng netong Nangka High School. Nung sabi niya, nabigyan naman daw sila ng DepEd ng palugit na August 5. Kung hindi daw talaga kakayanin sa Lunes, ay pwede naman daw hanggang August 5 magsimula yung mga klase dito. So, yun naman, ang sabi nila, target naman daw nila, sana by Monday, nalinis na nila kasi sabi naman nila, hindi naman daw ito yung first time na nasalanta sila ng bagyo. Actually, pang-4 na beses na daw ito. No? So, alam na daw nila yung gagawin nila at actually, nagpa-function na sila as a group as of this moment. Ngayon, nagpapahinga lang sila dahil lunch break. So, mamaya at babalik na naman sila sa paglilinis ito. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa mga sakit na pwedeng makuha sa pagbaha, partikular na ang leptospirosis. Nakapagtala na ng higit 1,000 kaso nito as of July 13. Higit 100 dyan ang nasawi. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc.
Hi, good afternoon, Cheryl. Ito po, pag ganitong nakakaranas tayo ng matinding pagbaha, dito natin maaalala muli yung mga sakit na nakukuha natin sa pagbaha, lalo na nga po itong leptospirosis. Pero minsan, kadalasan, nakakalimutan na natin yan. Ulitin po natin, Doc, para po sa kaalaman ng publiko, ano nga po ba ang leptospirosis at paano po ito nakukuha? Yes, no, ang leptospirosis ay isang infection na nakuha galing sa isang bakterya na pumapasok sa katawan natin. Usually, ito ay nakukuha sa paglusog natin ng baha, no? Kagaya ng mga nangyayari ngayon na yung mikrobyo na yan galing sa ihi ng daga. And alam naman natin na dito sa Metro Manila, talagang ang daming basura. Expected na talagang nandun din ang contaminated water na pwedeng nandun ang leptospiral organism, no? Now ngayon, pag pumapasok na yun sa katawan natin, either dahil may sugat tayo sa paa or pwedeng natalsikan yung bibig natin or mata, minsan pag yung lumalangoy tayo sa baha, wala tayong mga sugat, pero pag natalsikan yung mga mata natin sa mga tubig na yan na contaminated with mikrobyo, talagang doon tayo magkakaroon ng mga sintomas, no? At unang mga sintomas nito ay yung lagnat, masakit ang katawan, masakit ang ulo. Tapos eventually, ang matatamaan dito yung bato, kaya minsan yung mga on the 3rd to 5th day, kumukonti na yung paglabas ng ihi, no? Ibig sabihin, namaga na rin yung bato natin. At dito na makikita natin na pag tamaan na yung bato, minsan pag dinadala sa hospital, no, severe leptospirosis na yan, pwedeng kinakailangan mag-dialysis. At minsan, Cheryl, no, yung komplikasyon nito, pwede rin mamamaga yung lungs at yun ang isa sa mga common cause na namamatay, yung tinatawag natin na acute respiratory distress syndrome. Dok, ang mahirap pala dito, flu-like symptoms. Baka isipin ng ilang mga kababayan natin, ay simpleng lagnat lang to or natrangkaso lang ako, pero posible palang leptospirosis na ito. Yes, napaka-importante dito yung timeline of event na yung lumusong ka sa baha, tapos ilang araw, usually the earliest na nakikita namin, no, between 3 to 5 days, meron mang iba na magkasintomas na up to 1 week na from the time na lumusong ka ng baha. So kailangan tayong mag-monitor doon sa mga, palala natin sa mga publiko, especially for those constantly, at saka yung talagang babad na babad sa baha during the rainy season, during the rainy days, yung 2 to 3 days, at saka hanggang ngayon, no, dahil importante dito na pag meron kang ganong sintomas, mag-umpisa ng lagnat, tapos you have flu-like symptoms, magpakonsulta ka agad kasi early management, no, bago matamaan yung bato, bago pupunta doon sa brain or sa baga natin, talagang maagapan natin yan at mataas rin ang survival. May test po ba na pwedeng gawin para ma-confirm nga po early tests? Kung fever pa lamang pero gustong magpa-test nung tao kung leptospirosis na yon? Yes, Cheryl, no, meron, no, sa pamagitan ng blood exam. Pero ito ay magagawa lang, no, sa mga ospital na talagang meron din ganong klaseng test. Pero kadalasan dito, pag hindi naman natin matest sila, yung mga sintomas pa lang, no, may mga criteria tayong ginagamit na pag leptospirosis na to, like kagaya ng tumataas na yung mga blood exam na related sa kidneys natin or yung mga WBC or white cell count sa blood natin, mataas na rin at yung kumukonti na yung pag-ihi nila. Isa na yan sa mga early symptoms na you don't need to wait for the test or you don't need to wait for the result of the test na kailangan bigyan na ng mga antibiotic na katapat dito sa leptospirosis. Prevention, Doc. Okay, ito pong nagdaang habagat at Karina, talagang matindi yung pagbaha. Pero rainy season tayo, magkakaroon pa ng La Nina, mayat maya yan, yung pag-ulan, yung malulusong ka sa tubig. Paano po ba natin mapoprotektahan yung ating mga sarili? Well, unang-una sa prevention, dapat hindi ka lulusog sa baha, no? Yun talagang dapat, walang exposure doon sa mga tubig na kontaminado, no? Pero kung hindi natin ma-prevent yun, kung talagang kinakailangan, which is nangyari talaga kadalasan sa mga tao ngayon or yung mga nakikita natin ngayon,
magsuot ka ng mga something to protect your feet, no? Especially sa mga paa na madaling masugatan. Na in fact, kadalasan dito, hindi nila alam, may mga sugat na pala, may mga gas-gas na pala sa kakalakad nila. Tapos doon papasok yung mikrobyo, no? So magsuot ng bota, magsuot ng any protective clothing na hindi makapasok yung infection. Pero isa sa mga iniisip din natin, Cheryl, no, na talagang hindi mo ma-prevent yung exposure. Meron tayong tinatawag na prophylaxis, no? Yung doxycycline prophylaxis. At ito ay kailangan din ng reseta ng doktor at guidance and monitoring din ng doktor, no? Hindi basta-basta iinom ka lang. Kasi pag ang prophylaxis na to, tansyahin mo rin kung ano yung risk ng exposure. Kung mild lang ba, moderate, or high risk ang exposure mo. Para at least merong karagdagang mga dose ng doxycycline. Doc Ronjin, bukod po sa leptospirosis, maaari rin makuha sa baha, alipunga at tetanus. Ano ba yung mga dapat gawin ng mga residente na hindi talaga maiwasang lumusong po dito sa baha? Yung paano ba ang alagaan pag nagsisimula na or characteristics para malaman na kung alipunga na ba itong nagsisimula ito at maging yung pong tetanus? Well, unang-una, no, i-determine nila kung merong mga sugat na yung mga paa nila, no, or meron ng mga pamamaga. No? Hindi lang alipunga at tetanus, meron ding skin and soft tissue infection na pwede ring lalala yan, na pwede mong makuha at pwedeng ikakamatay, no? Especially pag severe yan na yung skin and soft tissue infection. So dapat pagdating pa lang sa bahay, kailangan linisan yung mga paa na na-expose sa baha, no? Titingnan araw-araw kung merong namamaga, kung merong masakit, para at least kung meron namang mga ganong klaseng sintomas, maagapan at madaling magamot yan, no? At siguro importante, bago ka lulusog sa baha, dapat pa rin protektado at pagkatapos, lilinisan mo yung paa mo, especially pag hugas ng sabon at malinis na tubig. Marami pong salamat, Dr. Ronjin Solante. Panibagong sama ng panahon na ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Pag-asa Weather Forecaster Anna Cloren. Anna, ano ang update dito sa low pressure area? Ito ba yung pinag-usapan natin kahapon na cloud cluster na nakita nyo at ngayon ganap ng LPA? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Tama po kayo, Ma'am Cheryl, yung minomonitor nating cloud cluster kahapon ay na-develop o nabuo na nga po bilang isang low pressure area. Pero sa kasalukuyan ay nasa karagatan pa po ito at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At for the next 24 to 48 hours ay nananatiling mababa rin ang tsansa na ito po ay ma-develop o mabuo bilang isang bagyo. Sa kasalukuyan, ito pong habagat pa rin yung nakaka-apekto sa atin, Ma'am Cheryl. No? Ito pa rin po yung magdudulot na maulan na panahon. Posible pa rin po yung heavy to intense na mapag-ulan, lalo na po sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Pero dito po sa may Bataan, Zambales, Pampanga at Benguet, may kung minsan malakas na bugso pa rin po sila inaasahan ngayong araw, dala ng habagat. At sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, bagamat bawas na po yung mga pag-ulan ngayon na, kumpara po nung mga nakarang araw, so mas bawas na po yung mga pag-ulan na inaasahan natin ngayong araw. Pero may mga scattered o may mga kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin po tayo inaasahan hanggang mamayang hapon, hanggang sa gabi po ito. Pero sa bahagi ng Visayas at Mindanao, improving or fair weather condition po yung inaasahan natin na kung saan mga isolated cases na mga pag-ulan lamang yung nakikita po natin sa hapon at sa gabi. Towards the weekend, Ma'am Cheryl, ay improving weather condition tayo sa malaking bahagi po ng Luzon. At nakikita natin na dito sa Metro Manila ay mga panandali ang buhos ng mga pag-ulan na lamang po inaasahan natin bukas. At sa Sunday, mataas po ang tsansa ng mga thunderstorm natin sa hapon at sa gabi. At yun po update namin dito, Ma'am Cheryl. Maraming salamat po. Magandang hapon. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Anna Cloren. Patuloy naman ang pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga naapektuhan ng pagbaha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hanggang bewang na baha, ito ang naging eksena sa Marulas, Valenzuela. Kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat. May mga sasakyang hindi makadaan. Ang ilang residente, sinuong na ang tubig, makausad lang. Marami sa kanila, sa daan na inabutan ng gutom.
Buti na lang, dumating ang Alagang Kapatid Foundation on Wheels na mahagi sila ng mainit na lugaw sa mga kumakalamang sikmura. Agad pumila yung mga stranded. 6 hanggang 8 oras na kasi silang naglalakad. Yung iba, galing pa raw Balintawak. Bukod sa lugaw, may pabiskwit din at candies mula sa Armature Incorporated. May one-piece chicken meals pa para sa mga magigiting nating rescue responders. Nakarating din sa Concepcion Integrated School sa Marikina ang ating kusina on wheels. Dito, talagang dinumog tayo ng mga evacuee. Lahat sila ay nabigyan din ng mainit na lugaw. Hindi dyan nagtapos ang ating pagtulong. Katuwang ang programang Will to Win, nagsagawa ng Teleton para tumanggap ng mga tulong. Para sa mga gusto ring maging blessing sa kapwa, ating pong tulungan ng mga kapatid nating binaha. Ipadala lang po ang inyong mga donasyon sa bank accounts na naka-flash sa inyong screen. Mayroon pong peso and dollar accounts ang Alagang Kapatid Foundation sa BDO, Metrobank at BPI. Makakasiguro kayo na ang inyong ibinahaging donasyon, maliit man o malaki, ay mapupunta sa tunay na nangangailangan. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Imbes na mga magulang, mga nakababatang kapatid ang bitbit ng isang chemical engineering student sa kanyang college graduation. Pumanaw na kasi ang kanyang mga magulang. Kaya ibinahagi niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga kapatid. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, gaano kahalaga sa inyong buhay ang inyong mga kapatid? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sobra po importante kasi sila yung tumutulong sa akin sa lahat ng pag may kailangan ako. Ganun po. Siyempre mahalaga para sa akin dahil kapatid ko po siya. Ganun talaga pagmahalan ng kapatid. Lalo na kapag malapit kayo sa isa't isa. Magdadamayan po kami sa lahat ng bagay, magtutulungan. Sa lahat ng oras, sabi mo, makakadami mo naman, mga kapatid mo, kamag-anak mo, magulang mo. Wala naman ibang dadami sa iyo. Kung hindi ang mga kapatid mo at saka mga kapatid. Sobrang halaga, wala nang tutumbas na kahit anong bagay. Dahil sila lang ang kakampi ko, kami nang nangyari sa akin sa buhay. Sila lang ang makakatulong sa akin. Sa darating na panahon, tanong sa ako naman, kami lang ang magtutulungan. Ang kapatid ko ay importante sa buhay ko kasi po, pwede ko po siyang hingaan ng tulong sa lahat ng pangangailangan. Siya po ang aking lalapitan. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Sa kabila ng mga pagbaha, tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Parang Marikina. Para sa update magbabalita live, si Mobile Journal, Marymon Reyes. Kumusta ang sitwasyon dyan, Marymon? Cheryl, nakatayo tayo dito sa Valeriano E. Fogoso Memorial High School sa Manila Boys Town Complex. Bagaman bahagi nga ito ng Marikina pero under the division pa rin ito ng Maynila, magandang balita lang dahil ang lugar na ito ay hindi gaanong naapektuhan ng baha dahil din daw sa dami ng mga puno dito plus yung elevation. So tuloy pa rin ang Brigada Eskwela. Yun nga lang yung ilan sa mga magulang at saka mga estudyante hindi pa nakakapag-participate ng todo dahil nga inaasikaso nila yung kanilang mga tirahan na nasa labas nga na nasa bahagi ng Marikina na naapektuhan nga ng pagbaha nitong lumipas na araw. Sa kanila rin inaabangan din nila July 29 pa ang pagpasok sa Maynila pero inaabangan nga nila internal memo din kung may extend ang pagpasok until August 5. Bukod dito, ilan din sa mga dalangin din at hibik ng mga teacher na nakausap natin dito, hindi lang daw dagdag na tulong o preparasyon para sa paparating na pasukan, kundi kung mayroon ding dagdag na teaching at learning equipment na maibibigay ang Manila LGU para nga raw mas maging maayos ang transition at pagbalik nga ng mga estudyante sa pagpasok. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Target maka-gold medal ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo sa ikalawa niyang Olympics sa Paris, France.
Ayon kay Kaloy, malaki ang chance niyang makamedal. 7 gold medal sa iba't ibang apparatus ang nakataya sa events ni Yulo sa Olympics. Pero mas nakatuon daw siyang manalo sa parallel bars, vault at floor exercise. Bukod sa kanya, ready na ring lumaban ang iba pang gymnasts ng Philippine team. Pero si Levi Rui Vivar nagpapagaling pa matapos maospital dahil sa severe allergic reaction. Sa kabila niyan, aiming for the gold pa rin daw sila. Bukas na ang opening ng Olympics. Handa na ang Paris para sa hosting nito. Nilagyan na ng mga barrier ang ilang lugar na dudumugin ng mga tao, lalo't ilan sa matutunog na magpe-perform sina Celine Dion at Lady Gaga. Hola mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Quezon City. Bale, ito yung unang presko na natuloy pagkatapos tayo nasa lanta ng Super Typhoon. Pero ito na nga, Chasing the Wild ang title nito ng Viva One at bida rito ang dalawa sa pinaka-promising na love team, si Hyacinth, of course yung tandem ni Hyacinth Calyado at ni Gab Lagman. Kasama pa rin syempre nila dito yung Marvin, pero yung storya iikot sa kanilang dalawa. Mamaya-maya mag-uumpisa na yan dito kung nasan tayo ngayon sa Quezon City. Pero ito na, pag-usapan pa rin natin yung mga kagaya natin nabagyo. O di ba ng mga celebrity, hindi lang dito kundi sa mga karatig na probinsya rin. Narito po ang report tungkol dyan. So, I'm stranded. Na-stranded sa kalsada ang veteran actor na si Michael De Mesa sa kasagsagan ng masamang panahon noong Miyerkules. Kwento niya, hapon sila nag-pack up sa taping sa Cainta at habang pauwi ay bahana sa kanyang daanan. Inabot na siya ng gabi sa kalsada dahil walang galawan ng mga sasakyan. Ang problema, maging ang kanyang sasakyan ay nagkaaberya na. Sa sumunod niyang Instagram post, maliwanag na at hindi pa rin siya nakausad. Higit 22 oras daw ang lumipas bago na tow ang kanyang sasakyan at ligtas siyang makauwi. Tinangay naman ng baha ang sasakyan ng anak ng actress politician sa Quezon City na si Aiko Melendez. Ipinakita pa niya kung gaano kalakas ang agos ng baha sa kanilang lugar. Nagpapasalamat na lang daw siya na walang nasaktan sa kanila. Napalusong naman sa baha si Rosana Roses. Nilikas daw nila ang kanilang sasakyan dahil nalubog din ang kanilang lugar sa Antipolo City. Sumagot naman sa Call of Duty ang singer-actor na si Ronnie Liang. Nagsagawa sila ng rescue operations noong Miyerkules sa Quezon City. Kabilang si Ronnie sa 1302 Ready Reserve Infantry Battalion. Kaya kasama ang ibang reservists, sinuyod nila mga binahang lugar para tulungan ang mga apektadong residente sa Barangay Rojas District. Hindi na itunuloy ang premiere night ng reunion film ni Carlo Aquino at Barbie Imperial. Ayon sa Mavex Productions, kinansela nila ito para ilaan na lang ang pondo sa mga nabiktima ng kalamidad. Samantala, may bagong kanta si Regine Velasquez. Mapapakinggan na sa lahat ng digital streaming platforms ang version ng Asia Songbird ng kantang The Only Exception. Inilabas niya ito under Star Music. Original na kanta ng American rock band na Paramore ang The Only Exception. Alright guys, yun muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.